una ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Mga kabayan, sumabog na sa galit itong si Vice President Inday Sara Duterte kung saan ay hindi ito mapigilang pagmumarahin itong si President Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nagugat ang isyu matapos isugod sa ospital ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zolica Lopez dahil sa panic attack. Ito ay matapos i-anunsyo ng Kamara na ililipat si Lopez sa Women's Correctional Institution sa Mandaluyong City. Ayon sa pangalawang Pangulo, masyado na nilang ginigipit ang kanyang staff dahil lang sa isang envelope kung saan ay may kaugnayan ito sa confidential fund ng OBP at DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Kung matatandaan, si Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara, ay ikinulong sa SOR matapos ma-cite in contempt sa nakaraang hearing ng Kamara sa confidential fund ng OBP. Nasa SOR naman ang pangalawang Pangulo upang ito isamahan sa mga gabi ng pananatili sa House premises. O bagamat formal na humiling ng pahintulot si VP Sara na payagan siyang manatili doon partikular sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Hindi naman ito pinayagan ng SOR dahil labag umano ito sa security protocol ng batasang pambansa. For the years 2022, Ma'am, no, we're just reading po the order. Apo. Yes, ma'am. Apo. This is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ito na kaya ang umpisa ng kodita at isang gera sa pagitan ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo ng bansa. Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pigilan mo niya ang admission mo. Wala nga bubuto sa iyo. Wala. Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer.
So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Mr. Lopez, and cellphone ni Nico. Ninakaw nila. Ayaw ko yung galing. Sabi ko, ano kayo ng robbery? So, ano kayo ng pagnanakaw? Yung pala yung galing. Nang sinabi ko sa kanila, magnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung ano yung nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Di ba pag napag yan sa karapatan ng isang tao, privacy ng cellphone nila? Hindi kami ng tulong, hindi namin alam kung ano gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo kung ako lang yung mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi ko alam. Hindi namin alam. Hindi namin. Hindi na lang ay mga lalaki. So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Eh, yung mismong congressman nga, nahihiya na siya. As mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms. Pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, oh, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon, top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, diba? From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yun na, ma'am. Thank you. Okay. Okay, thank you, Dempsey. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Kat? Kat, are you there? Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power of triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference yun na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po to, ma'am? Sit in. Sit in na lang. Sit in. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mame-mention ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And
Alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita nyo doon sa loob, if you're allowed to visit uh, Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw because I'm waiting for them to push it and to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa eh. Para sa akin kulang pa. So I'm waiting and I'm waiting for them to push it and to push it and to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa... Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung yung kinakasangkutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Sorry, ma'am, envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko na I'm waiting for them. I'm waiting for them na umabot sila doon. Ngayon kasi tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings? Sit in interview, ma'am. Better sit in. Yeah. So, oo, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Eh, kukunti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukunti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino yan. I'm sorry, sandali lang ha. Hindi po Franz lang. Exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Ms. Kat. Glenn Wego, DZWB, GMA Super Radio. Glenn, pasok. Hi, DT, maayong gabi. Oo. Ma'am, tanong ko lang po sana kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year. May kipag-usap po ba kayo sa liderato ng Kamara o PP? Kasi parang kanina naglabas kasi ng aking statement na parang nilalabag nyo na yung protocol po nila. Thank you, ma'am. Oh yeah, yes. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms. Kanina, nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked and then he received and no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave. Paulit-ulit 100 times. He said, you need to leave. And then I said na, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No?
Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap. Huwag tayo yung mag-usap dito kasi gusto mo akong paalisin. You want to escort me out. I want to escort you out. So meron tayong kumbaga impasse dito. Sabi ko, yung boss mo congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. They are both above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. But no, sabi ko, kausapin niyo si Congressman Pulong Duterte. Thank you, ma'am. Thank And you. then I told them as well, sabi ko, sir, sorry, dagdag ko lang, I told them as well, I told him as well, sabi ko, sir, alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, meron talaga kaming guide for austerity measures, kung ano yung dapat gawin to save government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ko ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kung kailangan nyo i-cut yung tubig, cut nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yon. Doesn't matter. This is one thing na we have to give to the House of Representatives, i-recognize yung kanilang austerity measures, pagpatay ng kuryente at ng tubig. But actually, marami akong suggestions sa Speaker of the House to improve his compound. Mayroon akong mga suggestions. But yes, baka pagbalik niya sa Lunes, ako na yung speaker dito. VP Speaker na tawag ninyong lahat sa akin. Bumalik na siya. I understand, nasa summer ba siya? Summer ba yun? Sabi sa akin kanina. Meron na naman siyang mga vote buying activities doon sa summer. Si JC, tawagin mo ko VP Speaker sa Monday. Thank you, ma'am. Thank you. Next question, Kuya Henry Uri, DZRH. Are you still there? Kuya Henry? Oh, wala na. Okay, next. Lanes Kapandi, GMA News Online. Nasel? Nasel? Wala. Okay, next question, Ms. Jed. JC, hanggang ano oras tayo? Ma'am, last two questions. 7:30. Last two questions. Okay, thank you. Ms. Jed, UNTV. Evening Jed? po, VP. Yes po. Apo. Mm. VP, itanong ko lang po, what do you think would stop all these simili attacks against you po? Ay, hindi na, ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una, hindi ko actually naintindihan. Pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. In fact, iyan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. Alright, I think that's it, no? Ma'am, okay na po ba? Thank you! Maraming salamat po. Salamat. Lahat Salamat. Bye-bye. Thank you! Thank you Ma'am, po. Thank you, po, ma'am. Judy! God bless Thank po kayo sa you, inyo lahat. Pebbles! And Thank thank you you, DDS communications team.
Ingat po kayo. Ingat po kayo. Salamat po.